Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Bad Guys 2. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula 5 taon na ang nakakalipas sa Cairo. Ang mga masasamang loob ay kasalukuyang nagnanakaw sa bahay ng isang Egyptian na bilyonaryo. Ginamit ni Mr. Shark ang isang pagbabalat kayo para makalusot sa seguridad, habang sina Mr. Snake at Mr. Piranha ay gumagawa ng daanan para makapasok si Mr. Wolf, at si Miss Tarantula ay bagong miyembro ng grupo at nagsisilbing hacker nila. Pagkatapos makapasok ng buong grupo sa mansyon, sinabi ni Wolf na ang tunay na layunin ng kanilang operasyon ay nakawin ang kotse ng bilyonaryo. Nang makatakbo sila gamit ang kotse, hinabol sila ng mga pulis sa isang mabilisang habulan. Ngunit napahanga ang lahat sa galing ni Wolf sa pagmamaneho, dahil naliligaw niya ang mga pulis sa ibang direksyon. Akala nila ay tapos na sila ng barikadahan ng mga pulis ang daanan sa tulay, pero nakahanap ng paraan si Tarantula na gamitin ang rampa upang makatakas. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Ginoong Wolf ng isang sirang kotse papunta sa isang job interview habang pinagtatawanan siya ng mga tao sa daan. Binigyan tayo ni Wolf ng maikling recap sa mga nangyari, mula sa pagiging masasamang loob, naging mabubuting tao sila. Naging bayani pa sila ng lungsod matapos talunin ang kontrabidang si Marmalade. Pumunta si Wolf upang mag-apply ng trabaho sa bangko, ngunit naging awkward ang lahat nang sabihin sa kanya na 3 beses na niyang ninakawan ang bangkong iyon noong masama pa siya. Simula nang magbago sila, hindi naging madali ang buhay para sa grupo. Nag-apply din ang iba sa trabaho, pero tinanggihan sila ng lahat dahil sa kanilang kriminal na nakaraan. Pinalala pa ng sitwasyon ang paglitaw ng isang misteryosong magnanakaw na kilala bilang Phantom Bandit, na nagnanakaw ng mga artipakto at gumagamit ng parehong estilo ng mga dating bad guys, tulad ng confetti bomb pagkatapos ng isang nakawan. Nagpunta si Wolf kay Diane para mag-training. Kahit na nanatiling malandi at may kilig ang kanilang relasyon, sinusubukan nilang maging propesyonal at manatiling magkaibigan. Ibinuhos ni Wolf kay Diane ang kanyang pagkadismaya sa pagsubok na maging mabuti. Pinayuhan siya ni Diane na huwag mawalan ng pag-asa, gusto ng mga tao na magtiwala sa kanya, pero kailangan niyang bigyan sila ng dahilan para gawin ito. Agad na nagtungo si Wolf sa himpilan ng pulisya upang kausapin si Misty Loggins, na ngayon na-promote bilang commissioner. Galit na galit si Loggins nang makita siya, ngunit sinabi ni Wolf na gusto lang niyang magbigay ng impormasyon tungkol sa Phantom Bandit, dahil pinaghihinalaan na rin ni Loggins na sila ang nasa likod ng mga krimen. Tinawag ni Wolf sina Shark, Piranha, at Tarantula upang magbigay ng opinyon tungkol sa mga nakawan. Dinaglaon, napagtanto ni Wolf na hindi basta artipakto lang ang ninanakaw, kundi ang pagkakapareho ng mga ito, lahat ay gawa sa isang bihirang metal na tinatawag na megaponite. Alam na nila ngayon kung ano ang hinahabol ng magnanakaw, at alam na rin nila kung saan ito susunod na titira, ang sinturon ng kampyon sa wrestling na tinatawag na sinturon ng Guadalamo. Habang nasa daan, biglang nagsimulang maghinala si Wolf kay Snake bilang Phantom Bandit dahil hindi na ito sama-sama sa kanila tulad ng dati, at tumutugma ang schedule nito sa mga nakaraang nakawan. Nagpasya silang harangin si Snake bago maunahan ng mga pulis. Nakita nilang papasok si Snake sa arena, kaya agad nila itong sinundan. Inakusahan nila siya na may itinatago. Umamin si Snake na may itinatago nga siya, pero ito ay ang kanyang bagong relasyon sa isang uwak na nagngangalang Susan. Natawa ang grupo sa kanyang revelasyon, hanggang sa mapansin nila ang isang baboy na lukador na tila siya ang tunay na Phantom Bandit na lalaban para sa sinturon. Nauwi ang bad guys bilang mga kalahok sa wrestling match. Suot ang magkakaparehong costume sina Shark at Piranha. Lumalabas na ang Phantom Bandit ay ang baboy nga, na isang crime nerd na nagngangalang Pigtail. Ngunit nang susubukan ni Wolf na ilantad siya, binalot nito ang sinturon kay Piranha, na nagdulot ng pagkakaakala ni Commissioner Loggins at ng buong madla na sila'y nagnanakaw. Hinabol sila ng mga tao palabas ng arena. Sa isang dead end, nasukol sila ng mga pulis, pero dumating si Susan sakay ng hotdog truck at iniligtas sila. Tumakas sila mula sa galit na mob, ngunit ngayon, pinalalabas ng pulisya na sila ay wanted criminals muli. Habang nasa daan, ikinwento ni Snake kung paano sila nagkakilala ni Susan. Tinawagan ni Wolf si Diane upang sabihin na pinaparatangan silang mali. Kahit si Diane ay gobernador na, wala siyang magawa kung walang ebidensya.
Sinabi ni Wolf na may kinalaman ito sa Megaponite. Binalaan ni Diane si Wolf na huwag basta magtiwala habang inaayos niya ang clue. Pagkatapos ng tawag, sinuot ni Diane ang kanyang suit at ipinakitang pupunta siya kay Marmalade. Balik kay Wolf, dinala niya ang balita sa grupo na tutulong si Diane sa paglilinis ng kanilang pangalan, ngunit nadatnan niyang walang malay ang kanyang mga kasama. Binaril din siya ni Susan at nawalan ng malay. Nagising si Wolf at ang kanyang grupo na nakatali sa isang hideout. Hinarap sila ng isang magnanakaw na nagngangalang Kitty Cat, na leader ng mga Phantom Bandits kasama sina Susan at Pigtail. Fans daw sila ng bad guys at gusto silang isama sa isang malaking plano. Tumanggi si Wolf, sinabing mabubuting tao na sila. Ngunit ipinakita ni Kitty ang isang video na maglalantad ng nakaraan ni Diane bilang kilabot na magnanakaw na si Crimson Paw, na maaaring sumire sa kanyang karera bilang gobernador. Nagbanta si Kitty Cat na i-upload ang video kung hindi sila tutulong. Dahil dito, napilitang pumayag ang grupo para sa kapakanan ni Diane. Lalo pang humanga si Snake kay Susan matapos malaman na pinaikot siya nito. Samantala, nagtungo si Diane sa kulungan kung saan nakakulong si Marmalade matapos siyang akusahan bilang si Crimson Paw. Kapansin-pansin na mas malaki na ang katawan ni Marmalade at may muscle na siya sa buong katawan. Nag-alok siya kay Diane ng impormasyon kapalit ng isang laro ng Connect 4. Sa unang bahagi ng plano, inutusan ni Kitty ang bad guys na nakawin ang isang remote control na relo mula sa isang bilyonaryong si Jeremiah Moon. Layunin ni Kitty, Susan, at Pigtail na gamitin ang relo upang kontrolin ang isang Moon X rocket na ilulunsad ng kumpanya ni Moon. Palihim na pumasok ang grupo sa kasal ni Moon kung saan si Wolf ang umarte bilang isang mayamang bisita upang makuha ang atensyon ni Moon at mahanap ang relo. Halos magtagumpay ang plano, ngunit dumating ang Egyptian na bilyonaryo mula sa unang eksena, at natakot si Wolf na baka makilala siya nito. Galit na galit si Kitty nang hindi nakuha ni Wolf ang relo, ngunit sanay si Wolf sa pag-i-improvise. Sa gitna ng kasal, dumating si Sharp bilang tagapagkasal, habang si Wolf naman ay nakadamit bilang nobya. Magsasalita na sana ang bilyonaryo upang ibunyag na si Wolf iyon, pero sa likod ng lahat, napaalis na ng bad guys ang bilyonaryo at napalitan na siya ng totoong nobya na aksidenteng na-tranquilize. Nang makuha na ni Wolf ang relo, ipinaliwanag niya kay Kitty na sadyang distraction ang lahat, si Piranha at Tarantula ang nagpakilos sa bilyonaryo para walang makapansin na ninanakaw na niya ang relo. Samantala sa kulungan, ipinaliwanag ni Marmalade kay Diane na ang Megaponite ay parang magnet, kaya nitong akitin ang mahahalagang metal gaya ng ginto. Natuklasan ni Diane na ang layunin ng magnanakaw ay gamitin ang Megaponite upang magnakaw ng ginto mula sa buong mundo. Paglabas niya, sinabi ni Marmalade na may isa pang taong nagtanong sa kanya tungkol sa Megaponite. Nang silipin ni Diane ang security footage, nakita niya na si Kitty pala ang huling bumisita kay Marmalade. Habang naghahanda na umalis sina Wolf at ang kanyang grupo matapos makuha ang USB drive na naglalaman ng video ni Diane mula kay Kitty, tinanong siya ni Kitty kung talagang naniniwala siyang tama ang naging desisyon nila na maging mabubuti. Ayon kay Kitty, ramdam niya na namimiss pa rin ni Wolf ang buhay kriminal. Pagbalik ni Wolf sa van, bit-bit ang confession video ni Kitty bilang ebidensya, pinapaisip siya ng sinabi ni Kitty tungkol sa pagiging mabuti nila. Ngunit bago sila makaalis, natuklasan nilang sinira na ni Kitty, Susan, at Pigtail ang makina ng kanilang van. Nakapto ang grupo gamit ang gintong posos. Ipinakita ni Kitty ang kakayahan ng Megaponite, isa itong magnet na nakakaakit ng ginto. Layunin nila na gamitin ang Common X rocket upang kunin ang buong supply ng ginto sa mundo. In-upload ni Kitty ang video ni Diane, pero binigyan si Wolf ng remote na maaaring panatilihin silang nakakabit sa Megaponite. Kung palalayain sila, tuloy ang pag-upload ng video. Tumawag din si Susan kay Commissioner Loggins upang ibunyag ang kinaroroonan ni Wolf. Pagkaalis ng kriminal na grupo, nagsikap sina Wolf at ang kanyang grupo na makalaya at pigilan ang pag-upload ng video. Ngunit hindi nahak ni Tarantula ang system, at nabigo si Wolf na sirain ang laptop. Kumalat agad ang video at nalantad ang nakaraan ni Diane sa buong mundo. Hinarap ni Diane sina Kitty, Susan, at Pigtail habang naghahanda na silang sumakay sa rocket. Ginamit ni Diane ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban upang pabagsakin sina Susan at Pigtail.
Pero nang tingnan niya ang kanyang cellphone, nakita niyang nag-viral ang video at maraming tao ang nadismaya sa kanya, habang si Marmalade ay pinawalang sala at pinalaya mula sa kulungan. Ngunit kahit na tranquilize, nagawa pa rin ni Dayan na sumakay sa rocket bago ito lumipad. Naaresto sina Wolf at ang kanyang grupo. Sinubukan nilang ipaliwanag kay Commissioner Loggins na sila ay inosente at biktima ng paninira, pero ayaw silang paniwalaan. Habang papunta sa estasyon, nagbago ng isip si Loggins, napalapit na rin siya sa grupo. Pinilit nila siyang dalhin sila sa rocket bago ito tuluyang lumipad. Gumamit si Commissioner Loggins ng chopper upang itaas sila sa ere at makatalon papasok sa rocket. Habang inilalagay ni Kitty ang mga Megaponite sa dulo ng rocket upang simulan ang pang-akit ng ginto sa buong mundo, nagsimula na ang operasyon ng bad guys. Si Wolf ang humabol sa relo, sina Snake at Piranha ay nagkontrol ng shuttle, habang sina Shark at Tarantula ang nag-hack ng system. Nagkaproblema ng matakot si Piranha at napuno ng utot ang spacesuit nila ni Snake. Nakita ito ni Kitty, Susan, at Pigtail. Nagsimulang mag-alala sina Susan at Pigtail sa kalagayan ng grupo, ngunit nagalit si Kitty at ayaw niyang masira ang kanilang plano. Dahil dito, tinalikuran na siya ni Susan at Pigtail. Hinarap ni Wolf si Kitty sa kanyang pod at naglaban sila. Nakuha niya ang relo, ginamit ang remote at, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ibinangga nila ang rocket shuttle sa magnet, sinira ang Megaponite, at ibinalik ang lahat ng ginto sa mundo. Dumating si Dayan at tinulungan si Wolf na pabagsakin si Kitty sa electrical panel. Matapos nito, naghalikan sila sa unang pagkakataon. Sumama si Dayan kina Wolf, Snake, Shark, Tarantula, Piranha, Susan, at Pigtail habang bumabagsak ang kanilang istasyon pabalik sa Earth. Isinagawa ang isang funeral dahil akala ng lahat ay patay na ang bad guys. Ngunit ang totoo, tinulungan sila ni Loggins na ay fake ang kanilang kamatayan. Naaresto si Kitty, habang sina Susan at Pigtail ay binigyan ng community service dahil tumulong sila. Ipinakilala ni Commissioner Loggins ang grupo sa 2 tauhan ng isang international agency. Gusto nilang kunin ang bad guys para sa mga susunod na misyon. Nagsuot ng bagong uniforme sina Wolf, Dayan, at ang kanilang mga kaibigan. Ang bad guys ay opisyal ng naging mga secret agents. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.